magdadako tayo sa mensahe ng Panginoon. At bago po yan, ay welcome natin ang ating mga panauhin na na-invite ko po. Siya po si Ferdy, Joshua at si Joby. Welcome po. Welcome po kayo. At sa ating pong panimula, alam po natin na noong unang siglo, ang tawag sa mga mananampalataya sa Panginoon ay Kristiyano. Wala pong ibang sekta, kundi Kristiyano lang, ang sabi ni Apostol Pablo. Hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon ng maraming mga grupo dahil sa hindi pagkakaunawaan. Sabi nga po, mayroong 35,000 na sekta na ng reliyon ng Kristyanismo na kanya-kanyang interpretasyon. Pero ang bottom line po mga kapatid ay ang sinasabi ng ating Panginoon na siya tamang ang tanging daan, ang buhay at ang katotohanan. So, sa lahat po, pag tayo ay nanampalataya sa Panginoon at tayo sinunod ang kanyang kalooban, tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo sa ating mga buhay at sinunod natin ang kanyang kalooban, ang mangyayari po, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po sinabi kung anong grupo po tayo, kundi tayo lang ang manampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. So ngayon po sa pagpapatuloy po, nakita po natin ang ating title na mensahe na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, The 5 Crowns, Rewards in Heaven. Ano nga ba ito? Iba ba ito sa tinasabi ng ating Panginoon na eternal life na pinagkakaloob niya kung tayo ay tanggapin natin ang ating Panginoon Jesucristo? May nakakaalam ba nito na mayroon palang rewards sa langit sa takdang panahon? At ano-ano ang mga ito? Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, nung nakaraan po sa post ng ating Pastor Jackie, meron po siyang pinost. Sino po ang nakabasa noon? Yung tanong po kay Pastor Red Lapis. Okay? Ganito po yung tumatakbo. Ang sabi po, Tito, ano po ang masasabi niyo sa mga naglalabas sa mga prophecy ngayong panahon? Ang sagot po niya, hindi ko sila pinag-uubusan ng pansin. Pamangkin, marami ng ganyan noon at pabalik-balik lalo na mga pangyayaring pwedeng gawing katakutan o panakot. Totoo po yun. Pero po, may mga prophecy na lumalabas na hindi na natin paniwalaan sapagkat ang prophecy ay nakasulat na sa Biblia. From the start of the creation until the end of the eternity, sa pag-awad sa atin ng buhay na walang hanggan, ay nakasulat na sa Book of Revelation. Ngayon po, ang sinasabi po, ang nakikita lang natin ay ang kaganapan ng mga prophecy. Hindi naman po masama nakita natin na maging alert po tayo. Minsan tayo ay nakapag-talakay na tungkol dito, tungkol sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang gusto lamang po na malaman natin, sapagkat tayo ay binibigyan ng warning at encouragement ng Panginoon, hindi po tayo para takutin. Ito ay nagiging alert po tayo dahil sa mga kaganapan. Kung nakikita nyo, 2 years ago, hanggang sa panahon ngayon, napakabilis ang pagpalit ng event. Even during the time of technology 10 years ago, ay hindi ngayon. Kaiba ngayon kaysa noon. Sapagkat nag-take shape na ito according to the prophecy. Ating po maging alerto sapagkat sinasabi po ng Biblia sa Thessalonians, sinasabi ni Apostol Pablo, kung ang mga anak ng Diyos o pinili ng Diyos sa Israel, kung nagsasabi na sila ngayon ay namumuhay na sa peace, and safety, ibig sabihin meron na pong wala ng kaguluhan at sila ay safe na, magmatsyag po sila sapagkat sabi ng Thessalonian, darating sa kanila ang destruction. So ngayon, kung mapapansin po nyo dahil sa gaganapan doon sa Middle East, nagkaroon po ng summit sa Egypt. Hindi po kayo kailo doon. At alert po tayo tungkol doon kay Trump. Hindi natin malalaman kung ano talaga ang kanyang posisyon. Nakita din natin na sa mga prophecy hindi nangyari na yung third temple ay pinag-usapan. Ito na ay madali nang itayo sa Jerusalem na hindi pa nangyari. At nakita din natin ang mga digital IDs sa Sweden. Alam natin na halos 30,000 people na ang nalagyan ng microchips, kanilang mga kamay. At maging sabi sa Europe, hindi maaaring pumasok ang sino mga Amerikano doon ay walang digital ID. So, at nakita din natin ang kaganapan doon sa
sa Confederation of Nations, at kita natin sa Ezekiel chapter 38 and 39, and nagtitake shape not after 2,005 years ago na ito ay pinrapisayan ni Prophet Daniel. Ngayon po, nakikita din natin ang nakaganapan sa Pilipinas. Iba't ibang dako ngayon ay nagkakaroon na ng lindol. Kung mapapansin nyo lately, ay nagkaroon ng lindol sa bandang Visayas, sa Samar. So, ano ang nangyayari nito na very unusual? Sabi ko nga po last time, ang eclipse ay nangyayari lang every 366 years. Pero nangyayari ngayon yung eclipse, either lunar or solar, ay madalas nang mangyari. Nung nakaraan po ay naging 2 beses ito sa loob lamang ng September. Ano ito? May mga pangyayaring sabi nga nakatakda na nakikita natin sa langit, ang mga palatandaan na ang pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na. Pero hindi po natin ito dapat ikabahala. Kasi sa ating mga Kristyano, ito ay warning at encouragement. Ano pong warning? Ini-encourage po tayo na magpatuloy ng pananampalataya sa Kanya. Hindi para matakot. Kasi alam na natin, kung nanood tayo ng pelikula sa pangalawang panood natin, hindi na tayo matatakot, alam na natin, bubugbugin ito ni Bida na sa end. Listen, kung nabasa natin ang Biblia, mayroong mga pagtitiis sa atin bilang mga manampalataya, pero sa huli, tayo ang magwawagi dahil tayo ay sa Panginoon. Ngayon po mga kapatid, alam natin, tingnan natin ngayon ang kaibahan. Ano nga ba itong kahulugan na sinasabi ng Panginoon, the 5 crowns, rewards in heaven? Ano po ang kaibahan nito sa tinasabing eternal life? Ano po sa Tagalog ito kung ating pong titingnan? Ito po ay ang 5 koronang gantimpala sa langit. Ang korona po sa Tagalog, yung native, ang tawag po ay putong. Okay, putong. Hindi po ito yung mamon na nilitindi sa kalye, no? So, putong ng gantimpala sa langit. Pero, generally, ito po ay tinatawag na corona. From the word crown, so ito ay galing sa salitang Spanish. Sa pagpapatuloy po mga kapatid, dito po, binabanggit ng bakit po tayo winawarning ng encouragement pagka binabanggit sa Hebrew 10:25 na huwag natin kaligtaan sa ganito mga pagtitipon na sa ganito po ay nagpapalakas ang bawat isa. It's apparently na pagdating ng panahon, magkakaroon ng tinatawag na apostasy. Na ang ibig sabihin, may mga nakakilala na sa Panginoon pero sila ay babaliktad na hindi nila i-recognize sa Panginoon. Isang halimbawa, yung anak ni President Trump, yung babae, lately lang in-announce niya na nag-convert na daw sa Judaism. What does it mean? Pag sinabi mo nag-convert sa Judaism, ay tinatatuan nila na ang Panginoon Jesucristo ang siyang Mesiah. So mga kapatid, sa pagpapatuloy po, dito sa ating makikita sa Matthew chapter 5 verse 12, sinasabi ito ng ating Panginoon Jesucristo, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Sabi po ng Panginoon Jesucristo, magdala kayo at magsaya. Sapagkat dakila o malaki ang iyong gantimpala sa langit kung paano persecute noong panahon ng mga propeta, na kayo rin ay persecute sa panahon noon at maging sa ngayon, dahil sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, pag nagsuffer po tayo nito, magkakaroon po tayo ng rewards in heaven. Ano itong reward? What is this reward? One of those crowns. Mamaya po malalaman natin. At ganito po ang katipunan sa Book of Revelation na binabanggit din ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi po niya, look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. Ano ang relasyon nito sa pag tayo ay gumawa? It's about work. Ano ang relasyon nito doon sa work na binabanggit na hindi qualified sa ating kaligtasan because we are being saved by faith? We are saved by grace through faith in Christ Jesus. Mamaya po malalaman po natin yan. Binabanggit ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 4:16-17 na ito po yung pagbabalik ng Panginoon, ang katuparan ng kanyang sinasabing pagbabalik. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first.
After that, we who are still alive and are left will be caught up with him and the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Ito po yung pagbabalik ng Panginoon na tinatawag po nila na rapture or caught up in the air. Mapapansin po natin ang pagbabalik ng Panginoon ay dalawa. Una, magbabalik siya, doon lang siya sa cloud, sa air, i-met ang mga lingkod niya, ang mga namatay na magbubuhay muli, at tayong mga buhay na dadatnan niya ay mag-change lang ang ating body into incorruptible body. Mawawala po tayo sa bigla, sa isang kisap mata. Pero ang Panginoon Jesucristo ay hindi aapag dito sa langit, kundi doon lang siya sa alapaap. Ito po yung kanyang pagbabalik na hindi aapak sa lupa, sapagkat ang sinasabing second coming of Christ, siya po ay aapak dito sa lupa upang makipaglaban doon sa kalaban ng Panginoon, kundi ang mga kabig ng Diablo. Dito po mga kapatid, sa next slide, makikita natin the Bema Seat Judgment na kung saan after na tayo kunin ng Panginoon doon sa langit, ay merong isang event na tinatawag nilang Bema. Ang Bema po ay hindi nakalagay sa Biblia, pero ang kahulugan po nito ay ganito. Ang Bema is a Greek word na nagre-refer po sa isang race platform where judges sat to award victors in ancient athletic games. And this served as a metaphor for the Bema seat, which is the judgment for believer, not for their salvation or condemnation. Dito po mga kapatid, ang Bema ay ito yung judgment seat of Christ na kung saan ito po yung tinatawag na future event in Christian theology where believers will be evaluated by Jesus Christ to receive reward or experience loss or reward for their actions, thoughts, and motives as Christians. Ito pong Bema is a platform na kung saan andoon nakakuha ng ating Panginoon Jesucristo na nagsisimbolize sa metaphor na doon magbibigay ng reward. As I mentioned po, hindi tayo pwedeng makasama sa pagbabalik ng Panginoon kung hindi tayo kabilang doon na meron tayong tinatawag na eternal life. Para magkaroon po nito ay kailangan tanggapin natin ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at Pagligtas at siya ay ating susundin. Ang kanyang commandment, not just receiving or accepting Jesus, but we need to follow the commandment of God, which is number one, love God and love neighbors. Sinam up na po ito because all the authority had been given to Jesus Christ. Ito mga kapatid, ano ang purpose ng Bema seat of judgment? Sabi po dito nga kanina, dito po sa Greek, sa huling bahagi, ito na po ay which is judgment for believer, not for their salvation or condemnation. Sapagkat ang mga nakasama na doon ay meron ng eternal life. Hindi sila for salvation or nor for the condemnation. Kasi wala na. Sabi ko nga po kanina, itong Bema Seat is awarding ceremony para sa mga rewards. Ito po yung binabanggit ng Panginoon na rewards. Purpose of Bema Seat. Okay? Ito po, bigyan po natin ng pag-emphasize ito. Reward or loss of reward. Okay. Tayo ay kasama doon sa langit. Either ang ating reward ay makukuha natin or mawawala ito. The primary outcome of this judgment is the awarding of rewards for faithful Christian living or the loss of potential reward. Bakit potential? Baka akala natin tayo mga Kristiyano, yung ginawa natin na yon ay subject na para makakuha tayo ng crown o ng reward. Pero pagdating ng panahon, mag-reveal kung makukuha nga ba natin ito. Kaya nga sabi rito is a potential reward. Maaring lose. Maaring yung inaakala mo ay mali pala. Okay, maaring yung inaakala mo naman na hindi mo makukuha mo pala. So, dito po, evaluation of word during this time. It is a time to reveal what believers have done. Whether their actions were well-pleasing to God or worthless and the motives behind their deeds. Mga kapatid, be aware po tayo dito. Tayo po pala mga Kristiyano, minsan tayo nagkukunwari. Tingnan po natin ito. Ano ang purpose ng bakit natin ito ginawa? Ito ba ay nasa puso? O ito lang ay pakita para sa iba?
So, ito po, evaluation of works. Dito po matitest kung totoo ang ating ginagawa para sa Kanya. Motivator for living faithfully. The prospect of the Bema Seat served as a motivator for Christians to live a life of faithfulness and good stewardship of their talents and resources. So, ito po yun, isang prospect ng Bema Seat ay para i-motivate tayo mga Christians na tayo ay totoong maglingkod sa Panginoon at pangalagaan natin ang mga talentong ipinagkaloob niya sa atin. And even, it says, resources. Isa pong real talk, pag sinabi mo resources, it involves yung kabuhayan mo, kung saan mo kinikita ang iyong kabuhayan. Kaya tayo may tinatawag na honorarium. Ino-honor mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong resources, kaya meron tayong pagbibigay na involve ang money. Kaya hindi masama na ang pera ay involved sa church dahil sa mga gastusin, pero huwag i-implement na ito ay 10%, ito ay ganito, ganito, ganito. So, ito ay nasa ating kalooban, kaya it involves. Ang point dito ay ino-honor natin. Kaya sabi ng Panginoon, honor your mother and your father. Kung hindi nyo sinusuportan ng inyong mga magulang ng pera, supportan nyo. Sapagkat ang honoring the parents are sending the money para sa kanilang pangangailangan. 1 Corinthians chapter 3, verse 13, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. It is literally fire. Ang gold po na-refine na 99.99%, kung ito po ay pinapadaan sa apoy, nawawala ang mga anumang nakasama doon ng mga elements. Mga dumi, mga lupa, mga ibang klase ng iron, nickel, ng silver. Pag ito po ay na-purify, nagiging pure gold po ito na walang halo. The same na ating lahat ng ginagawa during this time ay ititest po ito. Literally or not literally, tingnan po natin kung ano nga ba? Literal nga ba ito o hindi? Mamaya malalaman natin kung literal ito. Okay? O hindi. Sapagkat kung ando na tayo, papadaanin tayo sa apoy. Ano tayo, pandesal? Okay? O munay? Pero mahalaga dito ay tinitest ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Ano ang key aspect nitong Bema? This judgment is specifically for those who are already received salvation through faith in Jesus. Okay? Lahat ng subject dito during the awarding ay talagang mayroon ng eternal life because of receiving, accepting, and following the commandment of Jesus. They are not judged for salvation, but for their actions in the body. Kung ano ang ginawa natin habang andito tayo sa lupang katawan na ito yung subject. Please remember, meron na tayong salvation or eternal life. Work versus faith. Salvation comes by grace through faith, but believers will be held accountable for their works and action performed after becoming Christian. So malinaw po ito, no? Kaya mahalaga yung work after na tayo ay magkaroon ng eternal life. Sabi nga po, ito na yung bunga ng ating salvation, ang mga mabubuting gawa. Reward versus condemnation. The judgment will not result in condemnation or loss of salvation, but rather in the loss of potential reward for some and the receiving of rewards for others. So sabi ko nga po, bakit potential? Kasi inaakala natin ito ay matatanggap natin, yung pala ay hindi. Pero may mga inaakala naman natin na hindi matatanggap, unknowingly, baka matanggap natin. Dito mga kapatid, the marriage supper of the Lamb. Isa pong event na kakaiba doon sa sinasabing Bema Seat of Christ. Gusto ko lang pong i-segregate or ibilang na magkaiba po. Kung ating mababasa, matatagpuan po natin ang marriage supper of the Lamb sa Revelation chapter 19 verse 7 to 9. Ang sinasabi po, let us rejoice and be glad and give Him glory,
for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. So yun daw pong bride na ikakasal sa ating Panginoon Jesucristo bilang bridegroom, kailangan daw nakadamit. Ano ang damit? Fine linen, bright and clean. So, nakita natin kung gaano ka siguro o kakuha nito, yung aura nito talagang okay? Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Ibig sabihin, ito po ay isang symbol na kung saan yung fine linen pala, kung ano ang ating mga ginawa bilang mga holy people of God, ito yung righteous act. Pero sinasabi po okay, sa pagpapatuloy po, bakit tayo naging righteous? Mamaya po, alamin natin. Sa verse 9, then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb, and he added, these are the true words of God. So, sinasabi po na mapagpala, pinagpala ang mga tao na in-invite doon sa wedding supper of the Lamb kasi kasama sila. Ito po ay mangyayari sa Book of Revelation at the end. Kanina pinag-uusapan natin yung Bema Seat of Christ na kung saan doon ito sa langit na mangyayari na magkakaroon tayo ng awarding o pag-reward ng Panginoon. Ano ang event na ito? It is a future glorious celebration in heaven where believers are the bride of Christ, are united with Christ, the bridegroom, and other saints. Ano po ang purpose? It signifies the culmination of all salvation history, God's victory, and the beginning of eternal communion between Christ and the church. Ito pong symbolism that fine linen, the gifts will represent the righteous deeds of the saints. Sa Matthew chapter 26, verse 29, which states, I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until the day when I drink it anew with you in my Father's house. Mga kapatid, sinabi ito ng Panginoon during the Last Supper bago siya parusahan at ipago sa krus. Sinasabi niya na hindi ako, sinasabi ko sa inyo, sabi niya doon sa mga disciple, sinasabi ko sa inyo na hindi ako muling iinom ng katas ng prutas ng vine na ito, ng grapes, hanggang sa muli na inumin po ito, pasama kayo into the Father's kingdom. Ito po yung event na mayroong handaan na mangyayari dito sa marriage supper of the Lamb. Excited ba tayo na makasama ng Panginoon dito? Huwag niyo po natin hintayin na mapagsabihan lang tayo, mapagkwentuhan. Kailangan po tayo ang magkwento. Ibig sabihin, kailangan tayo ang kasama dito. Sa Luke chapter 10 verse 20, however, sabi ng Panginoon Jesus, ito yung pagkakataon na yung kanilang mga apostle, disciple ay tuwang-tuwa. Kasi lumapit sila sa Panginoon ay nakakapagpalaya sila ng demonyo sa pangalan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, however, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Mayroon pong tinatawag na Book of Life. Ang Book of Life po, na kung saan, pag tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, nagsisi ka, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sinunod mo ang kanyang kalooban. Ano po ang mangyayari? Your name will be written in the Book of Life. Ang ating pangalan ang nakasulat sa aklat ng buhay, isang patutuo na tayo ay mayroong kaligtasan. Pag nakasulat ito. Pero pag hindi, hindi nga. Ito, Revelation chapter 20, verse 15. Luke chapter 15, verse 10. In the same way, I tell you, sabi ng Panginoon, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Ibig sabihin, yung manumbalik sa Panginoon, nag-repent siya, tinanggap ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, ang libo-libo o milyong-milyong anghel ay mayroong pagsasaya. Pero, take note on this verse. Mayroon tayong isang word dito na nakaligtaan. Ano yun?
I tell you, there is rejoicing in the presence of the angel of God. Sino yung presence na yon? Doon? Ang Panginoong Diyos Ama. Mga kapatid, napakasaya na tanggapin ng Panginoon Jesucristo bilang siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang ibang kaligtasan maliban sa Kanya. Revelation chapter 20 verse 15, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Mga kapatid, paano masulat sa aklat ng buhay ang ating mga pangalan sa pagtanggap sa Kanyang nag-iisang anak na ating Panginoon Jesucristo? Because He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Pag tinanggap natin yon ay hindi doon nagtatapos, kinakailangan natin sumunod. We need to obey. Paano tayo maka-obey kung hindi natin alam ang Kanyang mga sinasabi sa banal na kasulatan? Let's read the Bible and attend Bible study. Ayaw natin magbasa, at least makinig tayo sa magitan ng mga pag-aaral ng Kanyang mga salita. Mga kapatid, isa sa mga nakakalungkot na pangyayari sa isang buhay ng tao o buhay ng isang nag-aakalang Kristiyano na pagdating ng araw, pagbuklat ng aklat ng buhay, hindi matagpuan ang pangalan. Hindi nakarehistro. Napakadali ng registration dito. Hindi tayo magsusulat ng magsusulat. Gagawin lang natin ay magsisi ang isang tao sa kanyang mga kasalanan, tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas at sumunod sa kanyang kalooban. Madig sa pagpapatuloy. James chapter 1 verse 12, pinag-uusapan natin ang crown of life, crown rewards in heaven. Ito po yung 5 uri ng crowns na binabanggit ng Biblia. Una, matatagpuan sa James chapter 1 verse 12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life. Ito po yung tinatawag na martyr's crown that the Lord has promised to those who love Him. Inahamak tayo dahil tayo ay Kristiyano, tayo ay tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo, na bago ang ating mga buhay, na-renew ang ating mga buhay, mayroong mga nagmamak sa atin, na ikaw ay nagbago ng iyong buhay, sumusunod ka, praise the Lord, hallelujah. Isang ibagay na pagpapersecute sa atin, pag ito ay ating natagalan at hindi tayo bumigay, we have this martyr's crown. Hindi lang yan. Sa Libya, sa ibang lugar, pinupugutan ng Kristiyano. Sa Nigeria ngayon, kung mababalitaan mo, mayroong genocide ng mga Kristiyano. Bulto-bulto na binabaon sa lupa dahil sila ay Kristiyano. Noong panahon ng Russia, sa Russia, pinapersecute during communism doon. Pinapatay nila ang lahat ng Kristiyano. Pinapersecute. I-denounce ba natin ang Panginoon hanggang sa ating kamatayan? Pag dinenounce natin, wala tayo. Pero pag pinatay tayo at tayo kinuha muli ng Panginoon, one of the reward na ating matatanggap is called the crown of life. Ang kasunod po mga kapatid ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 5 verse 24. The shepherd of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Not lording it over those who entrusted to you, but being example to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. It is the real service to the Lord. Pag tayo totoong naglingkod sa ating Panginoon, walang yung ating kanjing, walang pagrereklamo, nakita natin na totoo ang ating pinapakitang service sa Panginoon, we will have this crown of glory. Isa pa mga kapatid ito, balikan natin, the shepherd of God's flock. Ibig sabihin, ang mga nangangalaga sa church, from siguro bishop hanggang sa
mga pastor, ministers, maging sa mga team ministry heads, pinangangalagaan nila yung kanilang duty na ministry na binigay sa kanila ng Panginoon, at sila ay tapat, ito po ang matatanggap the crown of glory. Pero pag binigyan ka ng ministry ng Panginoon at hinayaan mo at nawala at patuloy na dahil sa nawala ito dahil sa kapabayaan lang, may mga instances, may mga panahon na talagang nawawala ito dahil wala na nga. Nagsialis na pumunta ng ibang bansa, we cannot do anything about it, kundi itry natin na maaari ma-restore hanggat maaari. So you will receive the crown of glory because you have the real service to the Lord. Hindi lahat, sabi nga, may mga nagsasabi na hindi lahat daw ay nabigyan ng mga talento at ministry. Hindi po totoo yun. Even the one who does not have the talents, kanyang pagkanta, pagtugtog ng instrumento, multimedia, ay pag-aayos lang at pagtatanggal ng mga bangko at paglilinis sa bahay-sambahan bago umalis, it's already service to the Lord. Kaya po, napaka-kwampo na hindi pwede ng isang mananampalataya ay wala siyang ibinigay na talento ng Panginoon para siya paglingkuran, para siya magkaroon ng opportunity na makatanggap nitong crown of glory, and it is about the real service to the Lord. Ang kasunod po pangatlo ay matatagpuan sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Now there is stored for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Love His appearing. Sino ba ang naghihintay at excited na bumalik ang Panginoon? Tayo po. Bakit? Minsan, Lord, huwag ka munang babalik at mayroon pa akong gagawin. Ganito. If every day, anytime, any soon, sabi ko nga, yung mga nangyayari sa buong mundo, hindi dapat matakot ang Kristiyano kasi at the end, alam na natin na magwawagi ang Panginoon Jesucristo. We are in the right hand. Bakit tayo matatakot? It's only, para makikita lang natin, para tayo ma-warning at ma-encourage na manatili doon sa ating Panginoon. Na lagi tayong andun yung paglilingkod with all of this. Kailangan natin itong gawin para matamo natin ang rewards. Sabi ko nga po, except from eternal life, ganito, mayroon pa tayong rewards na 5. Love His appearing, what does it mean? Naghihintay tayo ng kanyang pagbubalik. Ibig sabihin, lagi tayong parang Boy Scout na laging handa. Na habi nga, huwag tayong datna ng Panginoon na ma-surprise tayo. Lord, itong ginagawa ko. Lord, ba't kayo ka dumating? Hindi. Ibig sabihin noon, anytime na dumating ang Panginoon, lagi tayong handa. Boy Scout, Girl Scout ang mga Kristiyano. Love His appearing, ito po yung tinatawag na crown of righteousness. Mga kapatid, dito po sa panghuli, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 25 to 27, sinasabi po ni Apostle Paul, everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get crown that will not last, but we will do it to get a crown that will last forever, or incorruptible, or tinatawag na victor's crown. Yung daw mga athlete ay nagpupunyagi, nagkukumpetensya, nagtitraining, at sinusupi lang kanila mga sarili para lang makakuha ng isang crown, ng isang tropeyo na after 10 years ay mayroon ng kalawang. Subalit, tayo ay nagpupunyagi, ginagawa natin ito para makuha natin ang crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Ang ibig sabihin, di ba, yung nagtitraining, pag ganyan-ganyan si Pacquiao, no? Na wala naman kuan, boxing bag, punching bag.
Pero nagtitraining siya. Pero tayo mga Kristiyano, hindi tayo sumusuntok sa hangin na hindi tinatamaan. Ang symbol dito na binamagin ni Apostle Paul, sumuntok tayo na may tamaan. Anong ibig sabihin? Kung ating ginagawa ito, mayroon tayong focus, mayroon tayong goal na ginagawa natin ito. Ang ibig sabihin, kung ating ginagawa ito, talagang dapat ito yung ma-hit na target. Na hindi tayo sumusuntok sa hangin lang. Kaya sabi ni Pablo, I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to the body and make it myself so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Okay, ganito po yan. Ang lahat ng atleta, tinitraining sa disiplina at kailangan i-control niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ano? Sa pagkain ng mga fast food, hindi yan inaalaw. Sa pagkain ng mga junk foods, hindi yan inaalaw ang mga atleta. So the same dito. Sabi ni Apostle Pablo, I myself will disqualified for the prize. Doon siya natatakot. Kaya ang sinasabi niya, I strike a blow to my body. Dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Maaring, di ko alam kung tinatapok niya minsan kung gusto niya ng isang bagay na hindi naman dapat niya gawin. Pero ang point of view rito ay kinokontrol niya, siniself-discipline niya ang kanyang sarili upang anumang ang kanyang ituro ay ito ay magawa ng iba at magawa rin niya sa kanyang sarili. Otherwise, madi-disqualified siya. Pero napaka-clear dito that I myself will not be disqualified for the prize kasi ginagawa niya ang pagkukontrol sa kanyang sarili. May mga bagay na dapat i-control, may mga pagbabawal na hindi natin dapat gawin, na hindi kalooban ng ating Panginoon Diyos Ama, ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo, na dapat kontrolin natin ang ating mga sarili. Isang bagay, halimbawa lang, sample lang, Brother Melvin, sample lang. Dito, maaaring di ko alam, may mga kumukutitap dyan na ilaw. Kailangan i-control mong sarili mo na huwag pumunta doon. Diba? Kasi pag may kumukutitap sa diper, ang ibig sabihin, mayroong alitap-tap. Diba? So, alam mo, Sister Tunet, sample ko lang yun, ha? Totoo yun. Laging sa tabi ko yan, kuya. Okay. So, inasample ko lang mo yung may mga bagay na gagawin natin na maaaring hindi kalooban ng Panginoon. Huwag natin itong gawin. Ito ang sinasabi ng Apostol Pablo na kailangan i-blow natin ang ating mga katawan, i-beat natin, kailangan i-control natin. Daigin natin ang ating, sabi nga, yung nasa ng ating laman, kailangan i-control natin para tayo hindi ma-disqualify. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid, dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 to 20, for what is our hope? Our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? It is not you. Indeed, you are our glory and joy. Ito po yung crown of rejoicing, or soul wellness crown. Nakapagdala na ba tayo sa paanan ng Panginoon na siya ay tumanggap at nagsisi ka ng kanyang kasalanan? Tayo ba ay nagkapag-share na ng magandang balita na ang Panginoon Jesucristo lamang ang kaligtasan sa ibang tao? Makinig sila sa hindi, ang mahalaga ay naibahagi natin. Ito po yun. We will receive a soul's winner's crown. Pag nakapagdala po kayo ng isang kaluluwa sa Panginoon, you're entitled to one crown. Hindi ko po sinasabi na itong 5 crown lang na ito. Kung nakapagdala kayo ng 100 or 50, this is your crown na matatanggap. Baka sa dami ng nagawa dito, baka wala na, hindi lang sa ulo may crown, kundi pati sa balikat. So, during this time, hindi payabangan, pero ang reality ay adamihan, pero hindi nagbubos. Imagine mga kapatid, nasa presensya tayo ng Panginoon at nag-awarding. Pastor Jackie, napakarami ng crown at walang mapaglagyan. Ako kahit isang crown ng tansan wala. Di ba nakakahiya na wala naman tayong ginawa, tinanggap lang natin ng Panginoon. During this time, parang mahihiya tayo sa ating mga sarili.
Walang magbe-blame sa atin sapagkat nasa presensya na tayo ng Panginoon, pero sa ating isip, kung ginawa ko lang ito, nakatanggap mo lamang ako nito. Na-waste ko yung opportunity. 1 Peter chapter 1 verse 15, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Sabi rin sa Hebrews chapter 12 verse 14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Ang focus po ngayon, ito po itutuo na maging holy tayo. Paano ang sinasabi ni Romans 3:10? Ang sabi niya, as it is written, there is no one righteous, not even one. Ang righteous means holy. Pero ang tugon ni Pablo, tingnan mo, Romans chapter 3, sinulat ni Apostol Pablo, ang isang katanungan, pero dinagyan din niya nito ng kasagutan. 2 Corinthians chapter verse 5:21, and sabi niya, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. So ang righteousness pa natin, kailangan na sinasabi nitong be holy, is through Jesus Christ. Kailangan tanggapin natin Panginoon Yesu Cristo, magsisi tayo sa mga kasalanan, bilang Panginoon at tagapagligtas siya, tanggapin natin, ay magkakaroon tayo ng righteousness. Yung righteousness ni Jesus, alam natin na napako siya ay walang kasalanan. Yung righteousness niya, in-impute sa atin para makita tayo ng Panginoon na righteous. Kasi hindi tayo matingnan ng Panginoon dahil hindi tayo righteous. So, para tayo matingnan ng Panginoon at lumapit tayo sa Kanya, kailangan righteous tayo. Righteous. So, yung righteousness ng Panginoon, yun ang napunta sa atin para tayo makalapit sa Kanya. Ano ba itong tinatawag na holiness? May dalawang uri po, tinatawag na positional holiness at practical holiness. Ito po ay related pa rin dito sa ating topic. Ang sabi po sa positional holiness is the state of being declared holy by God, a one-time event that happens through faith in Christ. Ito po yung event ng ating pangalan ay makasulat sa aklat ng buhay. Sabi ko nga po, hindi dito nagtatapos sa pagtanggap lamang ng Panginoon, kailangan natin sundin ang kanyang kalooban. Ano ang practical holiness? Is the ongoing daily process of living out the faith by striving to become more like Christ through actions and choices, empowered by God's grace. Ito po ang resulta, yung rewards in heaven. Kaya nga po, pag tayo gumagawa ng mabuti, hindi na maulagan yung may salvation. Gumagawa tayo ng mabuti kasi yun ang bunga ng ating kaligtasan. At yung mga mabuting ginagawa natin, ang at the end, ito po yung rewards and so, palagay ko po, bago tayo magtapos, ay klaro sa atin ito, no? Na meron tayong eternal life, meron tayong rewards in heaven. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, tingnan natin, minsan dito nagkakagulo. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang ibig sabihin, itong number 1, tinanggap natin ang Panginoon sa magitan ng ating pananampalataya, natanggap natin ang eternal life. Hindi ito dahil sa ating mga mabubuting gawa. Yun, unang not by works. Pangalawa, it is about the works. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ito pong pangalawang to do good works, ito po yung practical holiness na nagre-result sa rewards in heaven, yung 5 crowns. So, klaro na po, ano? Hindi siya nag-conflict doon sa Ephesians. Romans chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. 2 Timothy chapter 2 verse 19, nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription. The Lord knows who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Ngunit, sabi sa Tagalog, ngunit matibay ang pundasyon itinatag ng Diyos at doon nakatatak.
Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya at ang bawat magsasabing siya sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Ito po yung tinatawag sa ibang version, those who name the name of the Lord will depart from iniquity. Bakit? Pag sinabi mo, nung tinanggap ko ang Panginoon Yesu Cristo, ang pangalan ko, actually, spiritually, hindi na sanib. Kundi, tinanggap ko Christian ako Nakadatak na sa akin, ako Christian, na si Christ na sa akin. Pag nakita ng iba na gumagawa ako ng kasamaan, ang nasasama, yung pangalan ng Panginoon, hindi yung pangalan ko. Kasi yung pangalan ko, kilala nila ako Nung dati, marami siguro akong chicks. 10 lang ha? Sampo lang ha? Sampo. Nakatitig sa akin yung misis ko So, 10 lang yun. Pag ako pumunta sa isang lugar, ibang lugar, nakita nila na ako ay gumagawa ng masama, sasabihin nila, si Sunny yan alam na this. Di ba? Alam na this. Pero pag ako nag-declare na ako ay Christian, dahil ako ang pangalan ng Panginoon, pag ako nag-preach at gumawa ng masama, ang napapasama, Kristiyano pa naman yan. Di ba si Kristo na, pangalan ng Panginoon? Kaya itong verse na ito, kung sino ang nagdadala ng pangalan ng Panginoon, pinakailangan lumayo sa kasamaan. Kaya kailangan ito ay nagbubunga ng mga rewards kung tayo ay lumalayo sa kasamaan. Ang nasasama yung pangalan ng Panginoon. Okay? So, dito mga kapatid, sa pagpapatuloy, conclusion. Yan, conclusion na pala, napakadali. 1 Corinto, chapter 3, verse 13 to 15, sabi po, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Ito po yung Bema Seat of Christ, of Judgment. Sapagkat mahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Ayan, apoy daw, apoy. Literal ba ito? Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo nun. Ay talagang apoy, nasunog Kung hindi daw masunog, tatanggap ng gantimpala. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man, maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang nagdaan sa apoy. Okay, alright. Tingnan natin mga kapatid. Literally, pinagdaan talaga sa apoy. Bakit? Binabanggit apoy At sabi sa huli, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Kung nagdaan siya sa apoy, masusunog ba siya? Yes, pag nasunog ito. Okay, in our challenge. Challenge! Sabi, 1 Corinthians 3:15, ulitin ko, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man, maliligtas siya. Kaya lang, ay para siyang nagdaan sa apoy. Imagine my friend, mga kapatid, ikaw ba ay sa langit, kasama natin ng Panginoon, yun, ay kung naka-crown ka, tapos ikaw, nasa isang sulok. Ikaw nasa isang sulok, sapagkat tinanggap mong Panginoon Yesu Cristo, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, ligtas ka, kasama ka nila. Subalit, anong kulay mo? Sulok. At ikaw ay nasa sulok, wala man lang kahit isang crown, kahit crown ng Pepsi. Okay? Isa naman ako double sulok. Okay. So mga kapatid, it is a challenge. Gusto mo ba na mapunta doon sa langit? Na ganyan ang iyong katayuan? Nasunog ka? At wala kang malang isang crown? O dito ka sa parang gold na kumikinang at marami kang crown? Mga kapatid, pareho yan may eternal life. Pero yung isa ay walang ginawa, nasunog, may ginawa pero wala sa kanyang kalooban, wala sa kanyang loob. Ito ang kanyang kahinatan, di ba? Parang nakakaya sa sarili. Kung doon tayo, hindi natin siya i-blame o i-embarrass kasi andun na sa pili ng Panginoon. Pero kung tayo ito, sayang. Kung ginawa ko lang, kung may babalik ko lang ang panahon, kung ginawa ko man lang, hindi ko pa tinutuo. Kung nagluto man lang ako, dinala ako dito para makain ng mga lingkod ng Panginoon, dapat kinalapan ko na, huwag nyo lang gawin ng begsen. No? So, lahat ang sinasabi ay, gawin natin ito nang naayon sa ating kalooban na mayroong pagmamahal.
Sabi nga po, yung pag hindi natin inalaw ang ating mga children, ng mga bata na bumili sa mga street food kasi di natin alam kung paano. Pero kung galing sa bahay, yan kasi niluto na mayroong pagmamahal ng nanay. Bagamat alam ko na si Brother Melvin ay nagluluto rin, si pagmamahal din ng tatay. Okay? So yun po mga kapatid, ang ating mensahe ng Panginoon sa oras na ito at lahat ng papuri para sa ating dakilang Diyos. Kayo po ay manalangin. Amang Diyos na dakila, maraming salamat po sa oras na ito sa pagtatapos ng iyong mensahe. Nalangin namin sa Panginoon at pinagpasalamat na nawa ang aming mga narinig ay tumimo sa aming mga puso, buhay at isipan. Ito ay aming isang buhay o God bilang kami ay iyong mga lingkod. Lord, we thank you so much, Panginoon, sa mensahe nito. It enlighten us, Espiritu o God. At alam namin ang aming tatahakin landas. Lord, we thank you so much, Father. At maraming salamat din, Banal na Espiritu, sa pagbabay mo sa amin ng pagmaunawaan namin ng mga bagay na iyong itinutulong. Lord, we thank you so much, Father. All these things we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen.